kung ano man po yung kanilang mga binibit-bit. Kasi nga po, 'di ba, take up your cross. Sinabi nga po sa Matthew 7, take up your cross and deny yourself, which is sarili po mismo nating cross. Mga kapatid, mind our own business. Praise God, Sister Rem. Mismong sa sarili po natin mismong walk or sa pananampalataya po tayo mismong mag-focus. Wag po sa iba. Or wag po sa kahit sino man. Mismong sa ating mga sarili po. Yung pinakatinutukoy po mismo ng ating Panginoon dito, mga kapatid, lalong-lalo na kapag tayo nga po ay sumusunod na sa Kanya at nananampalataya na po mismo sa Kanya, mga kapatid. Yun po yung sinasabi po dito ng ating Panginoon na carry our own burden. Carry our own cross. Hindi po mismo iba yung magbibit-bit niyan. Mismong tayo po na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yun po yung pinakasinasabi dito sa ating mga bersikulong nabasa ngayon. At ipagpapatuloy na po natin ito sa verse 23. Verse 23 na po tayo, mga kapatid. Praise God po. Ang napakagaling po talaga ng Panginoon, no? Na kada salita niya po talagang nagbibigay po sa atin ng mga bukas isip. At binubuksan niya po yung ating mga puso lalo para mas malaman natin kung ano talaga yung kagustuhan niya na ating isabuhay at sundin po ng bawat isa po sa atin na sumasampalataya po sa Kanya, mga kapatid. Praise God po. Lagi po nating purihin yung Panginoon kasi napakabuti niyang Diyos, mga kapatid. Dahil binibigyan niya po tayo ng lesson sa bawat araw na atin po matututunan sa atin nga pong mga pagkakamali na siya pong mas nagpapatatag pa lalo. Nagpapatibay po lalo ng relasyon natin sa Kanya. Kaya po pag once po na naba tayo, mga kapatid, do not condemn ourselves. Run to the Father. Run to the Lord, Jesus Christ. Huwag po kayong hihiwalay sa Kanya. Huwag niyo pong papakinggan kung ano man yung mga bulong ng kaaway sa inyong isipan, kung ano man yung mga pinuput ng kaaway sa inyong isipan, rebuke that. Dahil sinabi nga po, 'di ba, sa Romans 8 verse 1, therefore, now, no condemnation for those who are in Christ Jesus our Lord. Kaya po sa lahat-lahat na nasa Panginoon, mga kapatid, yun po yung isipin natin. Wala na pong condemnation sa lahat-lahat ng sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po may freedom po tayong lumapit sa Kanya. Huwag po tayong lalayo. Tumakbo po tayo sa Kanya. Run to Him and to Him again and again and again. Kaya nga po sinabi nga, 'di ba, niya sa John na doon nga po sa John 15 na abide on Him. Abide on Him, mga kapatid. Mag-abide lamang po tayo sa Kanya. Kahit po nadarapa tayo, parte po yan ng ating buhay. Nadadapat madadapa po talaga tayo dahil nandito pa po tayo sa makasalanang mundo at sa makasalanang katawan, mga kapatid. Kaya po madarapa po tayo. Kaya po lagi lamang po tayo mag-abide, kumapit at magtiwala po sa Panginoon, magpalinis, mag-surrendered. Kaya po ang repentance ay everyday. Ang paghingi po ng pagpapatawad sa Panginoon ay araw-araw dahil araw-araw po tayong nadarapa. Sa isip, sa salita, sa gawa, pati na rin po sa ating mga napapakinggan at nakikita po, mga kapatid. Kaya po always surrender, submission, and repentance po ito. Wala po ditong once save, always save. Everyday repentance po ito, mga kapatid. Yun po yun. And papatuloy na po tayo. Dito po tayo sa verse 23. Ito po yung pinaka-favorite ko dito, mga kapatid, na part po dito sa atin pong topic. Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Mababasa nyo rin po pala ito sa Mark chapter 4 verse 35 to 41 and Luke chapter 8 verse 22 to 25. Magpatuloy na po tayo. Verse 23, sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagapagsunod niya. Verse 24, at habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan na ng malalaking alon ang kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus. Tapos, lipatan natin ang page. Natutulog noon si Jesus. Kaya nilapitan siya ng mga tagapagsunod niya at ginising. Panginoon, iligtas niyo po kami.
malulunod na tayo. Verse 26, sumagot si Jesus, bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon. At biglang kumalma ang tubig. Verse 27, namangha ang mga tagapagsunod niya at sinabi, anong klaseng tao ito? Kahit ang hangin at ang mga alon ay napapasunod niya. Mga kapatid, kung ipagbubuod lamang po natin dito po sa ating bersikulo na nabasa, na ang nirepresenta po ng alon, no, na nabasa po natin, ay yung atin pong buhay, yung atin pong mga dinaranas sa buhay, yung atin pong mga pinagdaraanan sa buhay, yung ating mga problema sa buhay. Yun po yung alon ng buhay, or yun po yung bagyo ng ating buhay. Bagkos, yun nga po, no, when the time na nagtiwala po mismo tayo sa Panginoon, inalis niya po mismo, pinakalma niya po mismo yung bagyo na meron po sa ating mga buhay. Yun nga po, yung mga problema, mga trials, mga hardships na atin nga pong dinaranas sa bawat araw. Pinakalma niya po. Tulad nga po ng alon at ang hangin nga po, no, na nabasa po natin, mga kapatid, na yun po yung nagre-representa na lahat po na ito, yung mga tubig, alon, ay representasyon lamang po ng ating mga problema or hamon po sa ating mga buhay na atin pong nararanasan sa bawat araw. Na sinabi nga po dito, di ba, na napakaliit daw po ng ating pananampalataya. Tulad na lamang din po, 'di ba? Minsan po ay tayo po ng mga sumusunod sa Panginoon, nagkakaroon din po tayo minsan ng mga problema. Kaya po minsan, challenge po or sinusubok po mismo yung ating pananampalataya, lalong-lalo na po sa bawat araw ng mga nararanasan natin, katulad na nga lang ng mga problema. For example, bayarin. Bayarin mo ngayon, 'di ba? Hindi mo alam kung anong gagawin. Lord, anong gagawin ko? Natataranta ka na. Pero, when the time, diba, na lumapit ka sa Panginoon, He calm that problem that you have to your life. Kaya po mga kapatid, itong bagyo na dinaranas natin ngayon, or yung hamon po ng buhay, yung mga problema sa ating mga buhay, wala po yan. Dahil nandyan po mismo yung Panginoon, kasama po natin sa storms ng ating buhay. Kasi yun nga po, no, hindi po pinangako ng ating Diyos na magiging maganda po yung ating paglakad. Dahil mararanasan po talaga natin yung storms. 'Di ba? Kasama po natin siya sa bangka. Or yun nga po yung representation ng bangka, yung ating paglakad sa bawat araw, na nandoon po siya, pero sinasabi nga po, no, yung bagyo po na yun is challenge po na siyang magpapatatag at mas magbibigay po mismo ng, alam niyo po yun, mas magpapatatag at magpapalakas po mismo lalo sa ating mga pananampalataya, mga kapatid. Tulad na nga lang po dati sa atin, no, na sobra yung doubt, pero when the time na talagang pinuli surrender na natin lahat kay Lord, wala na. Hindi na po tayo itong maliit ang pananampalataya. Ngayon, full na yung pananampalataya natin sa Panginoon. Gawin po nating example yung kanina nating nabasa, yung pananampalataya po ng centurion or ng Romano po, mga kapatid, na pinakita po or namanghanga po mismo yung ating Panginoon. Doon nga po sa pinakita niyang pananampalataya at buong tiwala po sa ating Diyos, mga kapatid. Kaya po, kung ano man po yung mga hamon or yung mga problema na kinakaharap po natin sa ating mga buhay ngayon, huwag po natin yung isipin. Huwag po natin yung i-focus. Bagkos, i-surrender, pagkatiwala natin sa Diyos, dahil lahat-lahat po ng yan ay siya lamang po makakapagpakalma. Lalong-lalo na po sa ating mga isipin or mga problemang iniisip. Sa Kanya lamang po. Na po tayo mga problema. Do not be anxious. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you.
Matthew 6:33 po, mga kapatid. Seek first the kingdom which is Him. Una nyo po siyang isik, mga kapatid, bago po ang lahat. Kasi lahat-lahat po ng mga pangangailangan natin sa buhay ay makakamtan po natin. Dahil yung blessings po, lalong-lalo na po sa kanyang kaharian, ay given. Kaya po ngayon, ang gusto niya na lamang po sa atin ay sundin at isabuhay po yung righteousness na gusto niya po sa atin po mga sumusunod po sa kanya or mga sumasampalataya po mismo sa kanya, mga kapatid. Praise God po. At dito po, mga kapatid, ang haba po kanina, binabasa ko po pala ito bago tayo mag-live. Bago ko po ito dine-devotion ko po siya kaninang umaga. And tinatanong ko po yung Panginoon, yung pinasok niya po sa akin na sinabi po dito, 'di ba? Namangha po yung mga tagapagsunod niya, which is yung kanyang mga apostol na kasama niya nga po doon sa bangka. Which is hindi po mismo nila nalalaman na Diyos po yung kasama nila, kaya po kayang-kaya niya na yun nga po, 'di ba, patigilin yung hangin at alon na siyang sarili mismo yung creator. Kaya alam niya po kung paano patitigilin or pakakalmahin. Ito nga pong hangin at alon nga po na dinaranas or nararanasan nila dito nga po, 'di ba, na nakasakay sila sa bangka. Kaya po natutuwa ako kanina habang tinatanong ko po siya na, Lord, minsan din po talaga nakakatawa rin kasi alam niyo po 'yun, may ipapasok din siyang thoughts sa isip niyo na matatawa rin kayo. Funny din po ang Panginoon, mga kapatid. Patatawanin niya rin po kayo. Magbibigay rin po siya ng thoughts sa inyo na matatawa rin kayo minsan. Yes, may humor din po ang ating Panginoon. Na parang sinasabi niya po dito, mga kapatid, na ano ba naman to? Diyos na kasama nila ay nagtatanong pa din. Like, ang dami-dami ko nang pinakitang mga himala hindi pa rin naniniwala, 'di ba? 'Di ba, mga kapatid? Kaya please God. Kasi alam niyo po 'yun, kahit tumalakad tayo sa Panginoon, bibigyan niya kayo ng joy. He will give you a joy. Kaya nga po, 'di ba, nabanggit sa Galatians na the fruit of the Spirit is love, joy. Kaya po, huwag niyo isipin na sobrang hirap yung walk. Yes, mahirap po talaga. Parte na po 'yun ng paglakad natin sa Panginoon. Pero ang isipin po natin ay maganda yung matatamasa natin na buhay kapag tayo po'y nawala na or kapag siya po'y bumalik na sa mundong ito at kukunin niya na po yung kanyang mga anak. Yun na po yung isipin natin, mga kapatid. Kaya po, trust, believe, and have faith with the Lord. Praise God po, mga kapatid. Diba, mga kapatid? Masaya maglingkod sa Panginoon. Iba yung joy na ibibigay sa inyo kaysa yung mga, alam niyo po, yung mga worldly joy. Wala po yan. Wala po yan. Walang-wala yan sa ibibigay na joy sa inyo ng Panginoon. Kaya, alam niyo po yun, kahit magbasa kayo ng salita niya, bibigyan niya kayo ng out of nowhere na magugulat kayo na, Lord, totoo sa'yo ba yun? Minsan mapapatanong din po talaga kayo na, alam niyo po yun, papatawanin niya rin talaga kayo. Hindi ko po siya ma-explain ng maayos. Pero, yun siya, mga kapatid. Yung, po, ng ating Panginoon. And dito po, mababasa po natin itong mga bersikulong nabasa natin. 'Di ba? Sa Matthew 11 verse 28. Ano po ba yung sinasabi po dito sa Matthew 11? Okay, atin pong itong basahin. Na sinabi po dito, Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Mga kapatid, praise God. Praise God for that. Kasi walang tao yung magbibigay sa atin ng ganyang comfort, yung ganyang saya, yung ganyang peace. Siya lamang po yung mismong creator na lumikha sa atin, na alam yung tunay na joy na sa kanya lamang po makikita. At mababasa rin po pala natin dito sa Isaiah 40. Ito, mga kapatid, hanapin ko lang, Isaiah 41 verse 10.
Na sinabi po dito ng ating Panginoon na, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Mga kapatid. Praise God po, mga kapatid, di ba? Ganyan kabuti yung ating Panginoon. Fear not. Huwag po tayong matakot. Dahil kasama natin siya. Diba? Sinabi na nga po, "For I am your God." Ako ang iyong Diyos. Kasama mo ko sa lahat ng hamon ng buhay mo. Kaya huwag kang matakot sa kung ano mang nilalakaran mo ngayon. Fear not. Because know that the Lord our God is with us. Kaya nga sinabi po sa Romans, di ba? "For God is with us. Who can be against us?" Amen. So magpapatuloy na po tayo sa verse 28, and ang title po nito, "Pinagaling ni Jesus ang dalawang lalaking sinasaniban ng masasamang spirito." Ito po, mababasa niyo rin siya sa Mark 5 verse 1 to 20 and Lucas 8 verse 26 to 39. Patuloy na po tayo. Verse 28, "Nang dumating siya sa kabila ng lawa, sa lupain ng mga gardenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa mga kuwebang libingan." Patuloy po tayo. "Ang mga lalaking ito ay sinasaniban ng masasamang espiritu." Kapatid, na napakababangis nila. Kaya walang nakakadaan doon. Verse 29, sumisigaw sila kay Jesus. Ano ang pakialam mo sa amin? Ikaw na anak ng Diyos. Alam na alam po talaga, no, mga kapatid, ng mga demonyo kung sino talaga yung dapat nilang i-obey or katakutan. Kaya po, 'di ba, dali-dali silang napasabi, "Ano ang pakialam mo sa amin? Ikaw na anak ng Diyos. Pumunta ka ba rito para pahirapan kami nang wala pa sa takdang panahon?" Kaya po, mga kapatid, kung mababasa nga lang po natin dito sa verse 29 na, 'di ba, natatakot yung mga demonyo nung makita po nila itong ating Panginoon. Kaya po agad-agaran silang lumapit sa Panginoon, no? Kaya sinabi po nila, no, na, "Pumunta ka ba rito para pahirapan kami nang wala pa sa oras?" Kasi alam po nila mismo na malapit na yung kanilang daranasin na pagtatapon nga po sa lake of fire, mga kapatid. Kaya po, 'di ba, kung na ano nga lang po natin dito nga po sa ibang book na, 'di ba, na ikaw na anak ng Diyos, talagang tatanong po, talaga pong takot na takot itong mga demonyo, mga kapatid. Kaya magpapatuloy po tayo dito sa mga next verse. And yun nga po, no, kasi alam na nga po nila yung kanilang panahon o yung takdang panahon ng paghahatol nga po sa kanila ng Diyos. When the time the Lord comes, mga kapatid. Kaya po, yung mga demons na yan, kayang-kaya nyo po yung i-rebuke dahil takot po sila sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, yun po. Pagpatuloy na po tayo sa verse 30, "Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nangingingain." Verse 31, "Nakiusap ang masasamang spirito." Mga kapatid, nakita po natin, nakiusap itong mga demonyong ito. Yung mga bad spirit, yung mga demonic spirit nga po na nakasapi dito nga po sa dalawang lalaking ito. Patuloy po natin sa kanya. "Kung papalayasin mo kami, payagan mo na lang kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Verse 32, sinabi ni Jesus, "Sige, umalis kayo." Kaya lumabas ang masasamang espiritu sa dalawang lalaki at pumasok ang mga baboy. Nagtakbuhan ang buong kawan ng baboy pababa sa burol, nagpatuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Verse 32, tumakbo ang mga wait lang po, mga kapatid. Dito pa pala muna tayo. Ano po natin ito. Mga kapatid, kung makikita po natin dito,
na ino-obey po talaga ng mga demonyo yung ating Panginoon. Kasi alam po nila na mismong Diyos yun na nagkatawang tao. Kilala po mismo nila na Diyos yun. Kaya po wala silang kakayanan. Kaya nga po diba napatanong agad sila, naparito ka ba upang kami parusahan? Diba? Alam na alam po talaga nila mga kapatid kung sino yung dapat katakutan. Pero kung mapapansin nga lang po natin, diba? Tao po mismo hindi kinakatakutan. Yung Creator. Tao na po mismo yun, diba? Paano pa to mga demonyo, mga kampo ni Satanas? Natatakot mismo sa Diyos. 'Di ba? Dapat po tayo rin, matakot rin po mismo tayo. Magkaroon tayo ng fear sa Panginoon. Have fear with the Lord, mga kapatid. Yun po yung sinasabi rito. And yun nga po mga kapatid, 'di ba? Kung nabasa natin kanina, ang pinaka-tinatalakay lamang dito ay 3. Mismo ang ating Panginoon at yung 2 lalaki. Ano po ba yung representation ng 3? Restoration, mga kapatid. Kaya nga po 'di ba, na ano nga natin, na pinagaling nga po or pinaalis ng Panginoong Hesukristo ito nga po mga nag-o-oppress sa kanila ng mga masasamang spirito, mga kapatid, na yun nga po no, nagpapabigay sa kanila ng mga hindi magagandang pag-uugali or parang yun nga po no, parang mga baliw or something like that. Kaya po kailangan din po talaga natin na i-declare yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, kapatid. Dahil dyan po takot na takot, ito nga po mga masasamang spirito, yung mga kaaway, yung mga kampo ni Satan. Kaya po, when the time that Satan puts you something that in your mind, lalong-lalo na yung mga negative thoughts or kung ano pa man dyan sa mga isip mo, rebuke that in the name of our Lord Jesus Christ. Dahil walang-wala po silang kapangyarihan. They are powerless. Kasi nga po, kung mababasa na nga lang rin po natin sa Job, di ba? Na si Satan po mismo nang hihingi pa ng authority sa Diyos. Nagpapaalam pa sa Diyos para lamang saktan si Job. Mga kapatid, kung nabasa nyo nga lang po yun sa Job, diba? Nagpapaalam po mismo si Satan, si Satanas, para lamang po saktan si Job. Kaya yun po mga kapatid, always remember that the enemy is powerless and walang authority sa atin ng mga anak ng Diyos. Dahil napagtagumpayan na po ng Diyos, lahat-lahat ng mga dinaranas natin ngayon, lahat-lahat ng mga ito na nararanasan natin ngayon, i-enjoy na lamang po natin lahat. Kaya po mga kapatid, restoration. The Lord can restore you in every areas of your life. Yun po yung pinaka-nire-representa nitong ino-oppress nga po ng masasamang spirits na 2 lalaki. Which is, yun nga po, diba, 3 lamang po sila, Panginoon, and wala naman pong ibang nabanggit. Kaya, ang representation ng 3, restoration. Na sa atin din po, the Lord is give us a restoration, lalong-lalo na po sa ating mga areas ng ating buhay, or sa mga bagay po na pinagdaraanan natin sa ating mga buhay. He can restore that, mga kapatid. Nagpatuloy na po tayo sa verse 34. Malapit na po tayo matapos. Sa verse 33, tumakbo ang mga tagapag-alaga ng mga baboy pumunta sa bayan at pinamalita ang nangyari sa mga baboy at sa 2 lalaking sinaniban ng masasamang spirito. Verse 34, kaya lumapit ang lahat ng tao sa bayan at pinapunta si Jesus at pinuntahan si Jesus. At nakiusap sila na umalis siya sa lugar nila. Mga kapatid, kung nakita nga lang po natin, dito nga po sa last verse na nabasa natin, di ba? Na pinaalis po nila yung ating Panginoong Hesukristo after pong matapos na mapagaling itong 2 oppress nga po ng demonic spirit, no? Ang nire-representa lamang po nito, mga kapatid, ito po yung mga tao na ayaw po nilang iwan yung mga makamundong pamumuhay. Kaya po nangyari, tulad na nga lang po, 'di ba? Yung mga tao na nagbabahagi ng salita ng Panginoon.
pinapaalis po nila. Minamak po nila, pine-persecute po nila, 'di ba? Yun po yung representation nito. Dito nga po sa nakiusap sila na umalis na nga po sa lugar nila itong ating Panginoon dahil nawala nga po yung kanilang mga pinagkakakitaan. Pagkos, instead na magtiwala sila at alam niyo po yun, magkaroon ng pananampalataya dahil nga po gumaling itong dalawang lalaki na oppress nga po ng masasamang espiritu or may sanib nga po ng masasamang espiritu, hindi pa po sila natuwa dahil gumaling nga pong dalawang ito. Bagkos is pinaalis pa po nila mismo yung ating Panginoon instead na i-welcome po nila. Kasi doon pa lang po, no, ito na yung representation ng mga taong nagre-reject po mismo sa ating Panginoon, yung mga taong ayaw tanggapin yung katotohanan na nakapaloob po sa salita ng ating Panginoon na nakakapag-rebuke po sa kanilang mga ginagawang pagkakasala. Na ayaw pa rin talikuran yung mga makamundong gawain, yung mga makamundong pagnanasa dahil nga po ayaw nila na isabuhay yung righteousness o yung kagustuhan nga po na buhay nga po ng ating Panginoong Hesukristo. Kitang-kita naman po natin yan sa mga tao ngayon. Ayaw po nilang iwan yung mundo dahil gusto po nila na mamuhay dito sa mundong ito na hindi naman po makakapagbigay sa kanila ng eternal life or satisfaction. Mga kapatid, dahil ang tanging makakapagbigay lamang po talaga noon ay Diyos at Diyos lamang po. Kahit ulit-ulitin natin, kahit bali-baliktarin po natin ang mundo, Diyos lamang po na siyang gumawa sa atin. Yung makakapagbigay po lahat-lahat ng satisfaction or makakapag-satisfied po sa atin at hindi po itong mundong ito, mga kapatid. Dito na po natatapos yung ating topic, mga kapatid. Nawa po ay tayo po yung may mga natutunan, may mga nalaman na naman, at meron na naman po tayong mga naisabuhay po sa kanya pong salita na atin pong mga napakinggan ngayong hapong ito. Praise the Lord! Purihin po natin siya palagi at lagi po natin siyang mahalin at i-acknowledge sa atin pong mga ginagawa sa bawat araw dahil apart from Him, we can do nothing. Kaya po mga kapatid, lagi po nating purihin, pasalamatan ng Diyos sa bawat araw, lalong-lalo na po sa ating mga paggising sa bawat araw dahil biyaya po yan ng Diyos sa atin upang pong tayo po'y lumapit sa Kanya at makipag-usap po sa Kanya. Dahil yun po yung gusto niya sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Na magkaroon po tayo ng conversation sa Kanya na alam niyo po yun kung paano yung conversation natin sa ating mga worldly friends. Ganun din po yung conversation na gusto ng Panginoon sa atin. Alam niyo po yun, para ka nakikipagtsikahan sa Diyos. Nakikipagkwentuhan ka ng buhay mo, like, Lord, ang hirap ng situation ko ngayon. Po yun. You can pwede niyo po siyang maging best friend. Yung atin pong Panginoon. Yun po yung gusto niya sa atin. Relationship on Him. Amen. Amen. Pero alalahanin po natin na He is a fearful and justice God na kailangan po nating katakutan, mga kapatid. At irespeto. Yan po mga kapatid, fear the Lord. Because sinabi nga po sa Proverbs 1, chapter 7, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diyan po mismo natin siya mas makikilala at diyan po mismo siya mas magpapakilala. When the time na nagkaroon po tayo ng takot at when the time na nirespeto po mismo natin siya at binuksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Dito na po natatapos mga kapatid. Feel free to share the insights, the revelation that the Lord gave you po sa oras na ito mga kapatid. Praise God po. Maraming salamat po.